525.93 square meters. Bilyones ang binulsa, bilyones din kaya ang gasta. May luxurious mountain lodge umano ang ilang dawit sa flood control scandal. Sa tinaguriang Billionaires Village sa Benguet, isang marangyang pamumuhay sa tuktok ng bundok. Hindi biro ang halaga ng mga bahay bakasyonan dito at isa raw sa mga customer, si dating Congressman Saldico. Hindi rin joke ang kahaharapin nilang mga kaso pero may biro si Palace Press Officer Claire Castro. Ang mga neck brace at wheelchair muli raw mauuso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Exclusive! Billionaires Village sa Benguet, pasyalan umano ng ilang dawit sa flood control scandal. Philippine Navy pinabulaanan ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na kinupkop ng Marines si Senate witness Orly Gutesa. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson pinuna ang mga umano'y kasinungalingan. Legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kinwestiyon sa Korte Suprema. Halaga ng lahat ng government project pinabababa ni PBBM ng 50%. Pero kalidad ng mga proyekto hindi raw dapat maapektuhan. Isang araw bago mag-long weekend ang latest sa Undas Exodus, alamin. Mga kauna-unahang Michelin-starred restaurant sa Pilipinas inanunsyo na. At kilalanin ang star-studded Filipino cast ng DreamWorks film na Forgotten Island. Di kalayuan sa Baguio City ay ang tinaguriang Billionaires Village, ang Alphaland Baguio Mountain Lodges. Mga bigating negosyante, artista at politiko ang mga nagmamay-ari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby De Guzman. Ito ang Alphaland Baguio Mountain Lodge sa Tukmo Ambocla Road, Itogon, Benguet. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Base sa website ng Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala, 2021, nang dumalaw sa Alphaland si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang buong pamilya. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter na nagkakahalaga ng $16 million. May 5-bedroom unit din dito si Benguet Representative Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. 525.93 square meters. Tapos including doon, 31.13 square meters na parking lot. So, one-story building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Luwakan, Itogon, Benguet.
That is a place where matatagpuan po yung Alphaland. Pagbubunyag pa ng informant, may 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero, pero hindi raw ito nakapangalan sa senador, bagkus ay sa Charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Lag Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Sa official FB page ng Alphaland, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito, pero hindi pa siya sumasagot. Sa Alphaland din ikinasal noong July 28, 2023 si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alphaland si Congressman Atayde. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Gutesa ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Nazal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Gutesa under protection ng Marines, pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Gutesa, lalo na't pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Petchy Rose Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Nang tanungin kung handa ba siyang maimbestigahan, bukas dito si Defensor dahil bahagi siya ng bumuo ng salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ? Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Si Marcoleta naman na mismong nagpresenta kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon, sinabing it's like making a mountain out of a molehill. Malabo raw na nag-effort si Gutesa gawin o pekein ang nasabing notaryo dahil mismong mga abogado alam ang complications nito. Nagtataka rin si Marcoleta kung bakit hindi man lang iniimbitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang resource persons na posible ring makapagbahagi ng detalye sa cash deliveries at iba pang mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks.
Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. May natanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta bago ang Blue Ribbon hearing ay hiningi ng kampo ni Lacson. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, how much more fakery can we take? Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Gutesa ayon din sa kanyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Gutesa ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng ilang legal luminaries na posibleng ma-cure ng panunumpa ni Gutesa sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Sabi ni Lacson, posible pa ring ma-question ang kanyang kredibilidad. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Posibleng aabot sa 21 billion pesos ang naging kickback umano ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico mula sa maanumalyang flood control projects. Base yan sa interim report ng ICI kung saan idinetali ang mga cash delivery sa mga bahay na konektado kay Co. 5 beses daw ang delivery noong 2022, 4 noong 2023, 6 noong 2024 at 1 ngayong 2025. 7 sasakyan na may dalang 5 hanggang 6 na malalaking maleta raw ang gamit at 50 million pesos umano ang laman ng bawat maleta. Isa si Co sa mga pinakakasuhan na ng ICI ng plunder sa Ombudsman. At dahil dyan, may pasaring si Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang vlog. Ayan, maglabasan na naman ng mga neck braces, mga wheelchair. Kailangan naman ma-hospital arrest. Matapos magsampa ng mga kasong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co, kabi-kabilang kaso rin ang hinaharap ng mga nagreklamo sa Ombudsman mula cyber libel hanggang murder. Anila, harassment cases ang mga ito para sila'y patahimikin. Narito ang ikatlong bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. Walang pwedeng mangyari na ghost projects. So, in a negligence of the public works and highways should be penalized. An outright removal from service, cancellation of eligibility, and perpetual disqualification of holding public office. Yan ang matapang na pahayag ni dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co sa pagkakasiwalat ng malawakang flood control scandal sa ilalim ng DPWH. Kung ang pahayag na ito ang pagbabatayan, malinaw ang kanyang paninindigan laban sa katiwalian. Pero para sa mga nagsampa ng reklamong plunder, graft at malversation laban kay Co dahil sa di umano'y ghost road project sa Masbate sa ilalim ng kanyang pamumuno, iba ang sinasabi ng mga hawak nilang ebidensya. May video rin tayo. Yung mga nakuha nating footage, meron nandoon yung mga pitsa kung anong buwan, anong taon na kinuha na natin. Nung sinuri namin yung proyekto 2023, nakita namin na walang bakas ng patrabaho doon. Ayon sa mga complainant, matinding hirap ang naging kapalit ng kanilang pagtindig laban sa di umano'y katiwalian sa kanilang probinsya. Simula nang magsampa sila ng kaso sa Ombudsman laban kay Co at iba pang opisyal ng provincial government noong January 2023, patong-patong na kaso ang kinaharap nila. Kabilang na riyan ang dose-dose ng cyber libel, murder at frustrated murder charges na isinampa ni Co at iba pang mga opisyal na dawit sa di umano'y katiwalian. Dinidinig ang mga ito ngayon sa Piskalya at Masbate Regional Trial Court. Sa kanilang apela kay bagong Ombudsman Boying Remulla, sinabi nilang target sila ngayon ng harassment, red tagging at gawa-gawang kaso bilang ganti umano sa kanilang expose. Yung ang pakiusap po naman sa ating mga kababayan na ito na ang panahon, mag-ingay tayo kasi tayo yung nasa laylayan na sukdo lang apektado. Kami, lumalaban kami hindi para sa sarili.
sakripisyo yung pamilya. Takot. Right now, I'm suffering for 16 count of cyber libel. Ayon sa kampo ni Ko, sinampahan nila ng cyber libel ang mga complainant dahil nalaman lamang nila ang kaso sa ombudsman sa isang social media platform at hindi man lamang kinuha ang kanilang panig sa issue. Sa ngayon, 2 sa mga orihinal na complainant ang bumaligtad na at humingi ng tawad kay Ko. At sinabi sa kanilang affidavit of desistance na isinumite sa ombudsman na inutusan lamang sila ni dating Masbate City Mayor Socrates Tuason na sirain ang reputasyon ni Ko. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Tuason ang aligasyong ito. Natalo ng anak ni Ko na si Richard C. Tuason sa pagkagobernador ng Masbate noong 2025 elections. Si Antonio Ko ang kasalukuyang congressman sa 1st District. Ang kanyang asawang si Olga ang congresswoman sa 2nd District at ang anak nilang si Welton ang 3rd District Representative. Ang isa pang anak na si Ara ang mayor ng Masbate City at ang asawa ni Welton na si Christine ang mayor sa bayan ng Mandaon. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Kino-question ngayon sa Korte Suprema ang constitutionality ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa petisyon na inihain ni John Barry Tayam, pinasisilip niya sa SC ang legalidad ng Executive Order 94 ni PBBM na bumuo sa ICI. Dapat din anyang malaman ng Korte ang scope of authority ng komisyon na siyang nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa petisyon, maraming kinakaharap na legal challenge ang ICI dahil binuo ito sa ilalim ng executive branch. Kabilang dyan ang kawalan nito ng contempt powers. Maaari rin daw gumamit ng executive privilege sa mga nasa executive branch na madadawit sa investigasyon. Hindi rin nakaligtas sa flood control scandal ang mga nakahimlay sa Bulacan. Tila hindi kasi matapos-tapos ang baha sa isang sementeryo sa Hagonoy. Narito ang agenda report ni John Manalo. Dama ang flood control scam maski ng mga yumao na nakahimlay sa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan. Inabutan pa nga ito ng Billionaire News Channel na lubog sa baha nitong Huwebes. Ang mga nicho, lugmok at di na makita dahil sa baha. Kaya ngayong undas, kanya-kanyang diskarte ang mga bumibisita sa puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay para makatawid sa malailog na sementeryong ito. Kwento ng residenteng si Robin Espinosa, matagal nang binabaha ang Hagonoy Public Cemetery. Kaya sumabay na lang daw sila sa agos at nakasanayan ng lumusong dito. Sawang-sawa na nga kami sa baha. Titiis na lang sa ganitong sitwasyon kahit na mahirap. Dahil nga gawa nga ng mga gobyerno natin na wala namang ginawa kundi magnakaw lang. Mapapansin din na mas mataas sa karaniwang tricycle ang mga bumabiyahe dito para hindi sila tumirik sa gitna ng baha. Ayon sa mga residente, hindi rin daw epektibo ang flood control project nila dito at madalas ay putol-putol. Kaya tuluyan ang naging catch basin ang kanilang lugar. At di nga nakaligtas dito ang iba't ibang sementeryo sa Hagonoy. Kaya para sa mga bumibisita, pahirap daw ito hindi lang sa kanila, kundi maging sa mga namayapang nakalibing dito. Minsan ay inaagahan na lang din daw nila ang pagdalaw. Base sa sumbong sa Pangulo website, may 42 flood control projects sa Hagonoy, Bulacan. Karamihan dito nakakontrata sa Sims Construction Trading, Wawaw Builders at 888 Construction. Pasado 3:00 na ng hapon ngayong araw at ganito ang estado dito sa Hagonoy Public Cemetery sa Bulacan. Dito sa aking kinatatayuan, halos abot tuhod na ang tubig baha. Pero ayon sa mga residente, kapag binaybay mo itong sementeryo hanggang sa pinakalikuran nito, ay umaabot pa raw hanggang bewang ang tubig baha dito. Kaya ngayong undas, may hiling si Espinosa sa gobyerno. Baka pwede naman kaming tugunan yung mga flood control na nabimbin dito. Kaya kami nilulubog. Ang daming pagawa yung mga proyekto rito na nabinbin lang naman. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang pahayag ng Hagonoy LGU sa walang hupang pagbaha sa lugar. Pero wala na raw si Mayor sa tanggapan nito due to half-day office hours and prior commitment, ayon sa municipal staff. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
At nag-umpisa na nga ang exodus para sa undas ngayong taon. Alamin natin ang sitwasyon sa SLEX. Nasa Calamba, Laguna si Andrea Salve. Andrea? Corina, maliwanag pa lang kanina ay bumuhos na ang mga biyaherong either uuwi o magbabakasyon ngayong undas. Ayon sa SLEX Management, kahapon pala na monitor ang pagkapal ng volume ng mga sasakyan. Alas 2 pa lang ng hapon, ramdam na ang traffic sa ilang bahagi ng SLEX northbound lane. Yan ay mula sa Southwoods papuntang Maynila at Makati, partikular na sa Sukat at Bikutan exit. Pasado alas 3 naman ng hapon, makapal na rin ang volume ng mga sasakyan sa southbound lane pagdating ng Silangan at Calamba exit. Ayon sa pamunuan ng SLEX, mga bandang alas 7 na ng gabi nila inaasahang gagaan ang traffic. Tama lang yung oras na in-expect namin, alas 3. At mukhang tuloy-tuloy ito hanggang siguro magla-light lang tayo siguro nito mga 7 to 8 p.m. Nasa 1 million vehicles ang regular daily traffic count ng SLEX at ngayong undas, inaasahan nilang tataas ito ng 7 to 10%. Handa naman daw dito ang SLEX Management. Effective nung kahapon pa, ma'am, naka full alert na po kami dito sa buong namin, mga SMC tollways. Nakahanda na rin po yung mga emergency equipment namin, yung fire truck, emergency ambulance. Ganon din po yung quick response team. Kung sakasakaling kumapal daw ang volume ng mga sasakyan sa toll plazas, magpapatupad ng free flow ang SLEX. Simula kahapon hanggang alas 10 ng gabi sa November 4, kanselado na rin ang lahat ng roadworks para mapakinabangan ang buong expressway. Dinagdagan din nila ang mga nagpapatrolya para mas mabilis ang pagresponde sa anumang emergency. Suportado rin ito ng 24/7 traffic monitoring ng kanilang opisina. Corina, batay sa huling traffic update ng SLEX, as of 5 p.m. kanina, may na-monitor na traffic, build-up ng traffic sa Sipit Bridge. Dito lang yan sa Calamba area at sa Santo Tomas exit, parehong nasa southbound lane. Sa northbound naman, may build-up din ng traffic sa Philinvest area. Muli, paalala ng SLEX, tiyakin na sapat ang load ng mga RFID at nasa kondisyon ng mga sasakyan para hindi maantala ang mga pagbiyahe. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Calamba, Laguna. At silipin naman natin ang traffic situation sa NLEX. Nasa Bocaue, Bulacan, si Joan Manalo. Joan. Pinky, dagsaan na nga mga motorista dito sa NLEX ngayong araw, lalo pat papalapit na ang undas. Ang mga pasadong alas 6 ng gabi, makikita nyo naman na matindi na ang namumuong traffic dito sa bandang Bocaue. Itong daan na nakikita nyo sa aking likuran ay patungo sa Bocaue exit ng NLEX at simula kaninang hapon ay ganito na yung eksena dito. Ayon kay NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, inaasahan na raw nila na mas titindi pa yung buhos ng mga sasakyan pa north at southbound, lalo pat marami ang magsisiuwian sa probinsya, lalo na ngayong araw. Both directions actually, meron po tayo slow-moving traffic. For northbound, starting from Balintawak up to Marilao area, meron po tayong slow-moving traffic. Ang average speed na lang po is around 30 kph. And for the southbound naman po, meron din po tayong volume coming from the provinces. So dito pa lang po sa may Balagtas area, meron na po tayong around 6 kilometers na slow-moving traffic. Dahil dito ay nag-counterflow na muna ang NLEX going to Bocaue kanina para mas mapabilis pa ang usad na traffic. Pero notably ay mas marami pa rin daw ang bumabiyahe pa norte ngayong araw. At dahil papalapit na nga ang undas, inaasahan na raw ng NLEX na tataas pa ang bilang ng mga motorista nila simula ngayong araw. Ani Ignacio, maaari raw tumaas ang kanilang normal daily average na around 450,000 vehicles ng hanggang 5 to 10%, lalo na tuwing peak hours.
Starting kasi kanina, noon time, tumaas na po yung volume and keep on increasing. Maaaring more than 10% po yung per hour po naman nitong time na to hanggang mamayang gabi. Handa namang magbantay ang NLEX personnel sa iba't ibang exit at connector para masiguro ang kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Nasa 2,000 personnel per day ang dineploy nito sa buong Metro Pacific Tollways. Kabilang na nga rito ang NLEX at NLEX connector, SCTEX, Cavitex, Calax at maging ang C5 connector. Nagdagdag na rin sila ng mga kagamitan para sa incident response tulad ng mga tow truck at emergency ambulance. Ayon kay Ignacio, may free towing din ang NLEX for Class 1 vehicles to the nearest exit simula 6 a.m. ngayong araw hanggang 6 a.m. ng Lunes. Pero hanggat maaari, paalala ng NLEX, manatiling ligtas at mag-ingat sa pagbiyahe lalo na ngayong undas season. Ugaliing i-check kung nasa maayos na kondisyon ba ang sasakyan at sana raw ay may sapat na pahinga rin ang mga nagmamaneho nito. Paalala naman sa RFID users, siguraduhin na rin na may sapat na load ang mga sasakyan para hindi na makadagdag sa congestion build-up. At pinaka-importante, sumunod sa batas trapiko lalo na sa mga expressway. Hinikayat din ni Ignacio ang publiko na mag-monitor ng traffic updates at mga situation para alam nila kung saang mga lugar yung bugbog na sa traffic at makapag-adjust sila ng kanilang travel time based on these current situations. Pinky. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Bocaue, Bulacan. Idineploy na ng PNP Highway Patrol Group ang aabot sa 1,500 na mga tauhan nito para sa Undas 2025. Ayon sa HPG, babantayan nila ang mga pangunahing kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Tutulong din sila sa pagmamando ng daloy ng trapiko sa mga sementeryo at mga matataong lugar. PBBM touchdown South Korea na para sa 32nd APEC Summit. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Nagdadalamhati si dating Manila Mayor Lito Atienza sa pagpanaw ng kanyang apo na si Eman Atienza. Sa isang pahayag, nagpapasalamat siya sa mga nakiramay sa kanilang pamilya. Maski anya sila, nagulat na marami ang nagmamahal sa kanyang apo. Pumanaw ang 19-year-old social media star na si Eman nito lamang October 22. Nakikiramay po ang bilyonaryo news channel sa pamilya Atienza. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan, kaibigan, kamag-anakan, na nagpadala ng inyong pagbatit, pakikiramay
sa sinapit ng aking minamahal na apo. Masakit po, tunay na nagbibigay dalamhati sa sinumang makaranas ito. Subalit tinatanggap po natin na tayong lahat ay mayroong katapusan. Mananatiling bukas at handa ang LRT Lines 1 and 2 ngayong undas para maserbisyohan ang mga pasaherong uuwi sa probinsya o bibisita sa mga sementeryo. Ayon sa train operators, tatakbo ang mga tren sa regular schedule mula October 31 hanggang November 2. Pinag-iingat ang publiko sa pagbiyahe at pinapaalalahanan na laging maging alerto. Sanib puwersa ang gobyerno at NNIC para matiyak na maayos ang biyahe sa mga paliparan ngayong undas. Inaasahang aabot sa higit 1.3 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa NAIA. Yan ang agenda report ni Hana T. Live mula sa NAIA Terminal 3. Hana, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, nananatiling peaceful ang sitwasyon dito sa NAIA at isa sa mga patok sa pasahero ay ang bagong mezzanine food hall dito sa Terminal 3 na may bagong mga kainan at retail stores para sa mas komportableng pagbiyahe. Pinaganda rin ang aircon at mga upuan habang mas pinabilis ang pagproseso sa pamamagitan ng self-check-in kiosks at bag drop counters. Buong puwersa ang Manila International Airport Authority, New NAIA Infrastructure Corporation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa paghahanda para sa Undas Rush, kung saan aabot sa mahigit 1.3 milyon na pasahero ang inaasahang dadaan sa NAIA hanggang November 5. May dagdag na personnel para sa crowd management, security at passenger assistance kasabay ng pakikipag-ugnayan sa airlines at iba't ibang ahensya para siguradong on time ang mga flight. Pinaganda rin ang traffic flow sa paligid ng NAIA at may mas malapad na curbside, dedicated ride-hailing areas at faster taxiway operations para mas maayos ang galaw ng mga sasakyan at eroplano. Samantala, sa bahagi ng Kaap, namahagi sila ng malasakit health kits sa lahat ng operated airports kabilang ang Davao, Bohol, Panglao, Lawag, Bacolod, Silay, Tacloban at iba pa. Kasama sa mga kit ang tubig, snacks, alcohol, whistle at flashlights para sa mga pasaherong nasa biyahe ngayong undas. May mga itinalagang malasakit help desk din sa bawat paliparan para agarang makatulong sa mga traveler. Nakahanda rin ang mga medical team at security unit para sa mga emergency at pagtiyak ng kaligtasan. Sabi ni Kaap Director General Raul Del Rosario na tuloy-tuloy ang monitoring para masigurong maayos, ligtas at komportable ang biyahe ng mga pasahero. Pinapaalalahanan naman ng MIA o MIAA ang publiko na dumating ng maaga sa airport, 3 oras bago ang international flights at 2 oras bago ang domestic. Lahat ng ito ay bahagi ng NAIA Modernization Program na ang layunin ay isang mas maayos at mas maaasahang airport experience para sa lahat ng Filipino travelers, hindi lang tuwing undas kundi sa taong-taong biyahe sa NAIA. Kung matatandaan natin, Willard ay nag-take over ang bilyonaryo Ramon Anglet Consortium na San Miguel sa operasyon ng NAIA noong September 2024. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Willard. Ana, since its takeover, ano-ano na ang mga napansin mong nagbago at accomplishments ng NNIC? Willard, kasama doon sa information na binigay ng NNIC ay yung pinakamataas sa kasaysayan, yung on-time performance ng NAIA na umabot daw sa 92% na isang record na hindi pa umano naaabot dati. And based on my experience, Willard, malaki yung improvement pagdating sa comfort rooms at Wi-Fi and of course yung service dito sa loob ng NAIA Terminal 3. At kasabay niya, no, sabi ng NNIC, umakyat din
Sa higit kumulang 50 million yung mga pasaherong dumaan dito sa NAIA habang mas pinaganda yung kanilang travel experience through new seats, higit kumulang 2,500 na trolleys at syempre yung mas malamig na mga terminal. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Touchdown! South Korea na si PBBM para dumalo sa 32nd APEC Summit. Ilan sa target talakayan ng Pangulo ang pagpapahusay sa digital services. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Busan, South Korea. Ivy. Pinky, kababalan ng Philippine delegation dito sa South Korea para sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. At dumiretso si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Busan para kitain ang Filipino community. Sa pinakaunang pagbisita ni PBBM sa South Korea, mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Pangulo. Sa kanyang speech, inanunsyo ng Pangulo na ang partisipasyon ng Pilipinas sa APEC 2025 ay nakatuon sa mga polisiyang direktang nakakaapekto sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroong 70,000 Filipinos ang naninirahan sa bansa. Sa Gyeongju, ang venue ng APEC 2025, may higit 400 Pilipino ang naninirahan at karaniwang nasa sektor ng agrikultura at manufacturing. Pinky, bukas pa magsisimula ang sentro ng APEC kung saan magpupulong ang 21 member states ng rehiyon sa CEO Summit. Nakatakdang magsalita dito sa PBBM at pagkatapos ito, magtutungo ang Pangulo sa bilateral meeting nito kasama ang South Korea President. Pero ngayong araw bukod sa ito ang unang pagbisita ni PBBM sa SOCOR, highlight din ang pagkikita ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Nagbunga ng isang trade deal ang pagpupulong ng dalawang leader dahil down by 10% ang ipinapataw na taripa ng Estados Unidos sa China. Ang China naman, inanunsyo na luluwagan na rin nila ang kanilang export controls pagdating sa rare earth metals. Bilang pangunahing component sa technology at military equipment, sentro ang rare earth metals ng trade war ng US and China. Main exporter kasi ang China ng rare earth metals at nang taasan ng US ang kanilang reciprocal tariffs, hinigpitan ng China ang kanilang export policies pagdating dito. Samantala, umalis na ng SOCOR si US President Donald Trump kaya imposible na talaga ang kahit anong bilateral meeting sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Bukod sa stronger economic integration, layunin din ng Pilipinas sa APEC ngayong taon ang ihanay ang artificial intelligence policies ng bansa sa mga karatig na bansa sa APEC community dahil sa mga susunod na taon raw ay dapat AI-powered na ang Pilipinas. Mula dito sa Busan, South Korea, ayan muna sa ngayon. Thank you. Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ang live mula sa Busan, South Korea. Hindi lang agricultural products ang ipinupuslit sa bansa. Sa pinakahuling crackdown ng BOC, milyong-milyong pisong halaga ng mga Peking branded clothes ang nasabat sa Maynila. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Samot-saring mga damit, bitbit ang sikat na international at local brands ang tumambad sa Bureau of Customs nang buksan ang 2 container na ito sa Port of Manila. Halos 1,300 boxes ito ng mga damit na nakadeklarang mga medyas at ngayoy markado bilang counterfeit products ng customs. Galing daw ito sa Bangladesh at idinaan sa Singapore para makaiwas sa profiling ng mga otoridad. Bawat kahon nakapangalan na raw sa iba't ibang kumpanya o tao na paghahatiran ng mga kargamento. We'll have to check if these are actual Filipinos or actual buyers, no? But at least there's a lead, no? Kung kanino siya. Kasi ang tingin namin, consolidated shipment. Alam mo yun, parang balikbayan box per order basis. Sa pagtaya ng BOC, aabot sa 482 million pesos ang halaga ng mga nasabat na produkto. Bawat isa raw kasi ay nasa 2,500 pesos ang bentahan sa merkado. Ginagamit pati yung pangalan ng department store para maibenta itong mga peke produkto na to. Tapos lolokohin nila yung mga mamamayan natin, sasabihin nila na hindi yan peke, original yan. Kita mo, binibenta dito sa ano. If you've been to big department stores like the ones that were tagged here, they will never sell these products. Let's be fair with them. Dumalo rin sa inspeksyon ang mga kinatawa ng iba't ibang brands na karga-karga ng mga damit. Sa mga kumpanya na raw nakadepende ang disposisyon ng mga ito. We will be assisting the customs in identifying
whether or not these goods are genuine or counterfeits, and our clients are willing to give our full cooperation. Hinaina na ng warrant of seizure and detention ng mga shipment para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Intellectual Property Code of the Philippines. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nagkasa ng Halloween protest ang grupo ng health workers. Ang kanilang mga panawagan sa agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Taas sahod, agarang pagbabayad ng benepisyo at mass hiring ng regular na health personnel. Yan ang sigaw ng mga health worker na nagkilos protesta sa harap ng Philippine Heart Center sa Quezon City para ilantad ang tinawag nilang tunay na mga halimaw sa sistemang pangkalusugan ng bansa. Mariing kinundi na ni Alliance of Health Workers President Bonifacio Carmona Jr. ang pagkaantala ng kanilang medical allowance at performance-based bonus noong 2021 hanggang 2023 at nang kawalan umano ng aksyon mula sa Malacanang sa kanilang liham noong June 25 na humihiling ng dialogo kay PBBM. Kung kami mismo ay napapabayaan, paano namin maibibigay sa mga mamamayan natin na may karamdaman ang tamang serbisyo? Gusto namin magbingkod ng tama. Gusto namin ibigay ang tamang serbisyo para sa ating mamamayan. Pero kung ganito naman ang gagawin sa amin ng gobyerno, ay hindi namin maibigay ng sapat yun. Ayon sa grupo, hindi sila humihingi ng trick or treat ngayong Halloween, kundi ng makatarungang sahod, 36,000 pesos na living wage para sa mga health workers at 50,000 pesos na entry salary para sa mga nurse at iba pang healthcare personnel. Marami kaming inihingi na hindi na ibibigay. Kaya kami nananawagan sa gobyerno, bigyan naman kami ng pansin. Hindi namin ginagawa ito para manggulo, talagang manghingi lang. Ipinanawagan din ng grupo ang investigasyon sa DOH at DPWH dahil sa mga super health center na hindi nila natapos at mga na-expire na gamot na nasayang lang sa kaban ng bayan. Binigyang din ng grupo na magpapatuloy ang kanilang pakikiisa sa pambansang kilos protesta sa November 30 upang ipaglaban ang makatarungang sahod, benepisyo at tapat na pamahalaan sa kalusugan. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Abante. Inilunsad ng Grab Philippines ang bago nitong one-stop shop para matulungan ang partner drivers nito sa kanilang mga pangangailangan. Todo handa na rin ang Grab at Move It sa inaasahang pagdami ng bookings ngayong holiday season. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Bukas na ang bagong Asenso Center ng Grab Philippines na layong tulungan ang mga partner driver ng Grab at Move It na maayos ang kanilang mga pangangailangan sa biyahe. Pinasinayaan ni Grab Philippines Country Manager Ronald Roda, DICT Secretary Henry Aguda at local officials ang opening ng Asenso Center sa facility ng Grab sa Marikina City. Bukod sa rider training and processing, mayroon din itong SSS at Pag-ibig booths para matulungang makapaghulog ang mga Grab at Move It partner drivers. One of the things that the center is trying to do is to train people to be better on service. So we wanna parang do both quantity and quality at the same time. Tuloy-tuloy din ang pagsasanay para sa dagdag na Grab at Move It drivers, lalo't pinupunan nila ngayon ang kanilang mga slot sa pamamagitan ng customer service at safety training sa Asenso Center. Dagdag ni Roda, inaasahan nilang dadami ang mga magbubook ngayong undas at holiday season. Kaya naglagay na rin ang Grab ng Improved the Group Rides feature para mas marami ang pasaherong maisakay ng kanilang mga tsuper. When I go to a cemetery and there's 4 of us going, I can create a group ride where the car will pass through each of us and then go to the cemetery. Or baliktad, you all ride from the cemetery and then you drop off in your houses.
Sa ngayon, sa Metro Manila muna available ang bagong group rides feature na layong mabawasan ang mga gumagamit ng sasakyan at madagdagan ng mga nagka-carpool lalo't mabigat ang trapiko kapag magpapasko. Patuloy rin ang kanilang pakikipag-usap sa LTFRB na makakuha ang Grab ng mga dagdag na driver sa lampas 1,000 TNVS slots na bubuksan ng ahensya para mas marami pang sasakyan ang makabiyahe ngayong holiday season. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Hindi bababa sa 4 patay dahil sa Hurricane Melissa sa Jamaica. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Nag-domino effect na ang anomalya sa DPWH sa iba pang ahensya ng gobyerno. Bago umalis para sa APEC Summit sa South Korea, pinatapyasan ni PBBM ang pondo sa lahat ng mga proyekto. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi na lang DPWH pero kasama na rin ang ibang ahensya ng pamahalaan sa mga ibababa ng up to 50% ang halaga ng mga proyekto. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. In this light, the DepEd, DADILG, DOH, DOTR, NI, and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the DPWH. Yan ang pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos bago lumipad papuntang South Korea para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Paglilinaw ng Pangulo, hindi nito maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Layo nitong mapuksa ang korupsyon, overpricing at para maisulong ang accountability. Sa pagdalo ng Pangulo sa APEC ngayong taon, layon daw niyang isulong ang tunguhin ng kanyang administrasyon na palakasin ang investment at industry development sa Pilipinas. I will be delivering a special speech at the APEC CEO Summit, an annual gathering of top CEOs within the APEC region. And through this, I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering economic partnerships and promoting a favorable business climate, aligned with our government's vision of building a strong, innovation-driven economy. Sa kanyang talumpati, nabanggit din ng Pangulo ang naging pag-uusap ng US at China patungkol sa kasalukuyang pandaigdigang kalakalan. Inamin niyang malaki ang magiging impluwensya ng mga naging pag-uusap ng dalawang bansa sa mga kasunduang bubuuin at mapag-uusapan sa APEC Summit. Sa usaping pang-ekonomiya, may sagot naman ang Special Economic Advisor ng Pangulo na si Frederick Go sa mga kumukwestiyon sa naging negosasyon ng bansa sa nagdaang ASEAN Summit matapos makakuha ng 0% import tariff sa US ang ilang ASEAN countries. We're trying to promote coconuts, pineapples, garments, and electronics to the US. And then on
on our side, we're also trying to protect the rice, the corn, sugar, poultry, pork. So it's a more complicated thing for our case. Marami daw silang nais protektahang industriya sa bansa na sa kasalukuyan ay pinag-uusapan pa ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Ngayong all-out na ang SALN ng mga senador, kapansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Ang iba nga, hindi lang dumoble. Narito ang agenda report ni Hannah T. Halos kalahati sa mga senador ang umakyat ang net worth mula 2020. Halimbawa ang kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mula kasi sa 220.7 million noong 2020, halos dumoble ito pa 431.8 million sa taong 2024. Ayon sa kanyang SALN, stockholder siya ng hindi pinangalanang 21 business entities. Iba't ibang residential, commercial at agricultural properties naman ang itinala niyang nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. Agarang nilinaw ni Zubiri ang nasabing pag-akyat ng kanyang net worth. Lumobo raw ito dahil sa sale ng kanyang ownership interests sa dalawa niyang power companies, ang Bukidnon at North Bukidnon Power Corporation, Pavivant Energy Firm. Itinayo raw ang mga ito noong 2014 bago siya na-elect bilang senador noong 2016. Ang lahat daw ng applicable taxes bayad naman. Kilalang well-off ang Zubiri family na nagmamay-ari rin ng iba't ibang agricultural businesses, kabilang ang isang sugar milling company sa Bukidnon. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng net worth ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Nasa 160,000 pesos lang ang idineklara niyang residential property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan, gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million na nasa 460,000 pesos lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Wala naman siyang itinalang liabilities ngayong taon kumpara sa kanyang 2018 SALN na merong halos 2.7 million. Wala rin siyang itinalang business interests. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Nagpaabot ng pakikiramay si King Charles sa mga biktima ng Hurricane Melissa sa Jamaica at Caribbean. Sa pahayag, deeply concerned daw sila ni Queen Camilla at labis-anya silang nalulungkot na makita ang epekto ng bagyo. Dagdag ng British monarch, malapit sa puso niya ang Jamaica dahil binisita niya ito higit 5 dekada na ang nakalipas. Kinagupit ng Hurricane Melissa ang Jamaica. Dala ang hangin na umaabot sa 295 kilometers per hour. Ito na ang pinakamalakas na tumamang bagyo ngayong taon. Hindi bababa sa 4 ang naiulat na namatay. Nag-iwan din ng matinding pinsala ang bagyo sa Cuba at Haiti. Update sa investigasyon sa Louvre jewel heist. Ayon sa Paris prosecutor, nag-partially admit ang 2 lalaking inaresto kaugnay ng nakawan. Pinasok daw ng mga sospek ang sikat na museo sa pamamagitan ng upstairs window. 2 accomplice umano ang naghintay sa labas at ngayon pinaghahanap pa. 8 crown jewel items ang tinangay nitong October 19 na nagkakahalaga ng $102 million. The jewels are, as I am speaking to you now, not yet in our possession. I want to hold on to hope that they will be recovered and can be returned to the Louvre Museum and,
more broadly to the nation. These jewels are now, of course, unsellable. Just to reiterate, as if it were necessary, anyone who buys them would themselves be guilty of receiving stolen goods. There is still time to return them. Isa sa pinakamalaking hakbang pabor sa prosekusyon laban kay FPRRD ang dalawang lumabas na desisyon kamakailan mula sa International Criminal Court. Ito ang opinyon ni dating ICC Judge Raul Pangalangan sa desisyon ng korte na angkinin ang jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas. Binasura rin nito ang petisyon ng depensa na bigyan ng pansamantalang kalayaan o temporary release si dating Pangulong Duterte. What is the heaviest evidence? Yeah. Oh, for me, it's his own statements. You know? The statements. Okay. Yeah, so it's not like he can invoke like temporary insanity while he was making those statements, right? Or that it was for satire. that defense to prosper, he would have to invoke insanity too often in the past during his 6 years in office, because and even beyond his latest appearance before the House committee, for instance. I don't think that defense is available. Ayon kay Pangalangan, maaaring sa pangatlo o huling linggo ng Nobyembre ang confirmation of charges kay FPRRD at posible raw abutin ng ilang taon ang kalakaran ng kaso. Dagdag niya, ang mismong mga pananalita sa media ng dating Pangulo ang maaari ring gamiting mabigat na ebidensya laban sa kanya sa kasong crimes against humanity. What does it take for a big personality, such as heads of state, to be convicted? Which leads us to the question, is there enough to convict somebody like Rodrigo Duterte? We've seen the charges proposed by the prosecution. Those charges are supposed to be confirmed, still to be confirmed by this chamber, the pretrial chamber. And after the chamber hears confirms the charges, it will be passed on to a new chamber. They will form a new set of judges for the actual trial. So in the case of the former President Duterte, would it be an uphill climb that this crime against humanity is singular? Is it a singular charge? You're correct. It is the single charge of murder as a crime against humanity. Ng Philippine Nuclear Research Institute ang Steel Asia na ibaon ng 23 container na may radioactive material na zinc dust sa planta nito sa Calaca, Batangas. Ipinag-utos din ng DILG na stop operations ang planta nito sa Calaca. Pero giit ng Steel Asia, hindi sa kanila galing ang zinc dust kundi sa isa pang kumpanya, ang Zan1 International Trading Corporation. In-export ng Zan1 ang mga container sa Indonesia noong Setyembre, pero pinabalik ito sa Pilipinas. Babala ng Steel Asia, maaaring makasama sa residente ng Calaca kung ibabaon ang radioactive material doon. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumaba ang inflation mula 1.4 hanggang 2.2% para sa buwan ng Oktubre. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bahagya lang ang diferensya sa September forecast na 1.5 hanggang 2.3%. Paliwanag ng BSP, ito ay dahil sa mas mataas na presyo ng bigas, isda at kuryente, pati na rin ang pagbagsak ng piso. Ilalanin ang star-studded Filipino cast ng DreamWorks film na Forgotten Island. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Road, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Nasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang biggest boxing event ng taon, ang Thrilla in Manila 2. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng makasaysayang Thrilla in Manila, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tagahanga ng boxing sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos at malugod na tinanggap ng pambansang kamao at dating Senator Manny Pacquiao, ang founder at CEO ng MP Promotions. Dumalo rin sa event ang mga kilalang personalidad na sina Araneta City Owner at dating Senator Mar Rojas at Araneta Group Chairperson George Araneta. Sa Thrilla in Manila 2, nasaksihan ng Pangulo ang laban ng apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh kontra Thai boxer na si Kitty Saklinsom, isang middleweight bout na nagtapos sa draw. Tampok din ang mga Pilipinong kampiyon kagaya ni na WBC Strawweight World Champion Melvin Jerusalem, Yumir Marshall, Carl James Martin at Marlon Tapales na nagpakita ng tapang laban sa mga dayuhang katunggali. Layunin ng pagdiriwang na hindi lang bigyang pugay ang laban ni Ali at Fraser noong 1975, kundi ipagmalaki rin ang mayamang pamana ng Pilipinas sa palakasan at ang talento ng mga Pilipinong boksingero sa buong mundo. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 99, inutusan ng Malacanang ang lahat ng ahensya na suportahan ang pagdiriwang ng gintong anibersaryo ng Thrilla in Manila. Ang orihinal na laban ni Muhammad Ali at Joe Fraser noong 1975 ay dinaluhan mismo ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at ng kanyang pamilya. Isang laban na nagtapos sa panalo ni Ali matapos ang 14 rounds at itinuturing na isa sa pinakadakilang laban sa kasaysayan ng boxing. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Tampok sa ikalawang araw ng Japan Mobility Show ang mga bagong van, sedan at sports vehicle. Agaw pansin din ang crystal-covered cars at advanced na sasakyang pandagat. Silipin natin sa agenda report ng ating kasamang si Attorney Karen Jimeno. Sa presentation ng Lexus Chief Branding Officer Simon Humphries, sinabi nito na ang LS ay hindi na nangangahulugan na luxury sedan or luxury SUV, kung hindi luxury space. Kaya't ipinakita nito ang bagong Lexus LS concept kung saan talaga namang napakaraming space sa loob. Dahil mas mahaba ito sa typical na van, mayroon itong 6 na gulong. Pero kahit na ang Lexus Sports concept na sedan ay maluwag sa loob. Sa ikalawang araw ng Billionaire News Channel sa Japan Mobility Show, sinilip namin ang iba pang malalaking sasakyan. Kasama na ang mga recreational vehicles na pwedeng pang camping. Ipinakita ng Toyota Hi-Ace concept na maaaring gamitin ang van hindi lamang para sa pamilya, kundi para panghanap buhay or para sa mobile clinic. Para naman sa mga mahilig sa mga old school fast cars, meron din Tokyo Supercar Exhibit kung saan makikita ang older models ng mga kilalang luxury sports cars. Kasama sa exhibit ay ang isang crystal Mercedes-Benz SL Gold na tadtad ng crystals ang buong kotse mula labas hanggang loob. Highlight sa Japan Mobility Show ang mga alternatibong paraan ng mobility. Kasama na rito ang isang autonomous catamaran na konsepto ng Lexus para sa mobility sa dagat. May mga exhibit din ng Startup Future Factory at Tokyo Future Tour 2035 kung saan tampok ang AI-powered mobility, robotics, green energy systems at mga teknolohiyang naglalayong gawing mas ligtas, mas sustainable at mas connected ang mga lungsod. Layunin ng seksyon na ito na bigyang daan ang mga bagong pangalan sa industriya at ipakita ang papel ng inobasyon at entrepreneurship sa pagbabalangkas ng Japan Mobility Vision. Sa kabuuan, ang ikalawang araw ng Japan Mobility Show ay malinaw na naghatid ng mensahe.
Ang hinaharap ng luxury at mobility ay hindi na limitado sa mga sasakyan, kung hindi sa espasyong nililikha para sa tao, sa lupa, dagat at digital na mundo. Para sa agenda, mula sa Tokyo, Japan, ito si Attorney Karen Jimeno para sa Billionario News Channel. Represents the upcoming DreamWorks animated film, The Forgotten Island. Leading the Filipino star-studded cast are Lea Salonga, Her, and Liza Soberano. Kasama rin ang Hollywood heartthrob na si Manny Jacinto. Other cast members include Dave Franco and Jenny Slate. Forgotten Island follows lifelong best friends who find themselves stuck on the magical place of Nakali. It is set for release on September 2026. Before taking the stage for the Miss Earth 2025 pageant, nakasama muna ng candidates ang Philippine Coast Guard para sa isang clean-up drive. Ang details sa agenda report ni Pierre Pastor. Pang-apat ang Pilipinas sa plastic waste contributor sa buong mundo. Kaya naman gusto ni Miss Earth Cuba Rachel Chang na tumulong sa pag-aalis ng mga microplastic sa mga beach. Nakakain kasi ito ng mga sea creatures na siya namang kinakain ng tao. Kasama ni Miss Cuba ang iba pang Miss Earth 2025 candidates na nakipagtulungan sa Philippine Coast Guard Marine Environmental Offshore Patrol para sa isang coastal cleanup kaninang umaga. Marami silang nakuhang plastic materials at household garbage sa Dolomite Beach. From far away it looked clean, but then as I look closer, there are so many microplastics. I grew up surrounded by water as well in the Caribbean, so I know the importance to take care of our earth. Maaring naano daw mula sa mga kalapit na lugar ang mga nakuhang basura dahil regular naman ang paglilinis ng PCG sa Dolomite Beach at iba pang coastal areas. Matapos ng coastal cleanup, nag-courtesy call ang Miss Earth candidates sa mga opisyal ng PCG kung saan ipinakita sa kanila ang marine conservation efforts ng ahensya. Marine environmental protection is a shared responsibility. Hindi po yan kaya ng Coast Guard lang at kami ay natutuwa na nag-visit yung Miss Earth candidates who are advocating the same. We also have the same appreciation for our coast. I advocate for the restoration of mangroves, and I noticed that the Philippine Coast Guard also does that. So it is something that I have admired from them, and I hope to be able to take some of what I've learned today to my Coast Guard in Belize. Bukod sa coastal cleanup, marami nang isinagawang environmental activities ang Miss Earth 2025 sa nakalipas na mga araw. Kasama rito ang tree planting sa Laguna at seedling donation sa mga paaralan. Paghahandaan na nila simula bukas ang pageant proper na magaganap sa November 5. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Dr. Vicky Bello happy sa kanyang first MRT ride. Susunod yan sa agenda. Check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Mas pinaigting ng PCSO ang kampanya nito laban sa mga iligal na online loto. Habang sumasabay ang ahensya sa best practices ng mga lottery organizations sa buong mundo. Inanunsyo rin nito ang kanilang anniversary jackpot prize. Kung magkano, alamin sa agenda report ni Paolo Barcelon.
Higit 200 foreign delegate ang dumalo sa Asia-Pacific Lottery Conference na ini-host ng PCSO sa Parañaque City. Isa sa mga tinalakay dito ay ang digital transformation sa lottery industry. Bagamat transitioning pa lamang sa digital services ang mga lotto draw ng PCSO, sinabi ni General Manager Mel Robles na mas humigpit na ang mga proseso ng pagbeberipika sa mga lotto outlet. When in doubt, the tellers are trained to challenge the better to show proof. And I agree, anonymity is lost with online because you have to register, as Robert said. Dumalo rin sa komperensya si Allwyn Group CEO Robert Vatal na kinatawa ng isa sa mga pinakamalalaking lottery at gambling company sa Europa. Binigyang diin ni Vatal na malaking bentahe para sa PCSO ang pagiging regulator at operator nito dahil mabilis itong nakakakilos para maprotektahan ang mga naglalaro. If you do not have a license, anything is illegal and you are prepared to enforce it. And the way how to enforce it is through 3 ways. One is advertising, the second one is IP blocking, and the third one is payment blocking. Pinatindi rin ni Robles ang kampanya ng PCSO para sa responsableng paglalaro. We always make the point to announce that gaming is for fun. No? When does it become irresponsible gaming? And we tell people that when you deviate now from your normal life, it becomes destructive. Kasabay ng ika-71 anibersaryo ng PCSO ngayong October 30, tinaas na sa 91 million pesos ang jackpot prizes ng Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 658. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. This is it, foodies! In-announce na ng world-famous Michelin Guide ang first Michelin-starred restaurants here in the Philippines. Alamin natin ang mga ito sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Newport World Resort in Pasay City. So what are these lucky restaurants that made it, Paulo? Hi Mo, grabe, napakadami talagang mga inawardan na mga Filipino restaurants. 8 sa kanila mo ay inawardan ng 1 Michelin star. Yan ay ang mga restaurants na Asador Alfonso, Celera, ang Inato, Casa Palma at ang Toyo Eatery. 3 dito sa mga 1 Michelin starred restaurants sa Monique ay mayroon ding iba pang awards. For example, ang Gallery by Chele ay na-awardan din bilang kauna-unahang Michelin Green Star Award year dahil sa kanilang responsible sourcing practices at gayon din yung kanilang pag-care o pagpangangalaga sa ating kalikasan. Nanalo naman ang Hapag ng bukod sa kanilang Michelin Star ay nanalo din sila ng Michelin Service Award. So kinilala din sila for their excellent service and pinapakita yung best ng ating Filipino hospitality at kasabay na rin dyan ang masasarap na pagkain. Nanalo naman bilang Michelin Young Chef Awardee si Chef Don Baldosano ng Linamnam na isa rin sa 8 inawardan ng 1 Michelin star. Namumukod tangi naman, Monique, ang helm ni Filipino-British Chef Josh Boutwood sa buong bansa dahil ito ang kauna-unahang Philippine restaurant so far na in the Michelin Guide 2026 na nakakuha ng 2 Michelin stars. Samantala, Monique, ay binigyan din ng Michelin Selected Awardees ang 2 sa mga kilalang restaurant dito sa ating bansa. Kabilang na dyan ang Gordon Ramsay Bar and Grill dito sa Newport World Resorts area at gayon din yung steak and fries ng isa sa mga culinary greats ng ating bansa, si Chef, the late Chef Margarita Fore. Samantala, ang restaurant naman ni Marvin Agustina, minsan ding nag-viral ang Kochi na bigyan ng tinatawag na Bib Gourmand Award. Ito ay isang award, Monique, na binibigay sa mga restaurant since 1997 na nagbibigay ng, and I quote, exceptionally good food at great value. Ang pagpili ay batay sa 5 pamantayan: kalidad ng sangkap, husay ng pagluluto, tipla ng lasa, personalidad ng chef at kapare-parehong kagalingan. Kasama nga tayo ang Billionario News Channel sa invite-only event kung saan nagtitipon ngayon yung mga chef, restaurateur at industry leader mula sa iba't ibang bansa. Layunin nito na ipamalas ang yaman ng kulturang Pilipino at ipakita na kayang makiisa ng ating mga chef sa mga ibang culinary greats sa buong mundo. Monique. Exciting times, Paulo, for the Filipino culinary scene. Excited na ako matry lahat ng restaurants. Thank you for that report. Paulo Barcelon, live mula sa Newport World Resort in Pasay City.
Nasa Cebu Provincial Capital lang pala si Elsa. Governor Pam Baricuatro, that is, complete with a blonde wig and blue gown, the official channeled the famous Frozen character for this Halloween. Shinare pa niya ang kanyang video dancing to Let It Go. This comes days after mag-viral ang video ni VP Sara dressed as Snow White while doing the Fate of Ophelia dance trend. One happy commuter si celebrity dermatologist Dr. Vicky Bello as she rides the MRT for the first time. Ang heavy daw kasi ng traffic sa EDSA kaya pinili niya mag-train to make it to Morissette's concert at the Smart Araneta Coliseum. Sa video na pinost niya sa Instagram, kitang tuwang-tuwa si Bello sa kanyang experience. Anya, it was faster than a Ferrari. Bakit wala masyadong tao dito? Ito yung priority lane to them. Senior! Oh no! Hey! Yay! I'm here! Wow, so we made it! And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. So may nanalo na. May nanalo na. Ang daming nanalo. Ang daming nanalo din, ano? Dami. Anong pinag-uusapan ninyo? Famas. Famas. Ang iniisip ko, Michelin. Michelin. Oo, yung kaka-report lang ni Paolo. Beauty contest ang iniisip mo eh. Okay. Famas ang iniisip ko. Okay. Michelin star recognized. Yes. So that's one category. I see. Right. So, congratulations, Amado Forrest. Congratulations. Because 3 of his restaurants made it. Luso, Steak and Fries, and Ramen Ron. Wow. Tatlo ba? Tatlo. I see. Okay. Congratulations. I think that means it will be in that guide that is issued by Michelin. Okay. Pero iba pa yung mayroon kang star. I see. Yun yung sa Asador. Yan yung sa Asador in Alfonso. Right. Because I think there are Cavite. a few other Asadors. But congratulations. First Filipino restaurant to receive a Michelin star. Highly recommended ang steak and fries. Ah, really? Kasi yes, only ang rice and fries. Pero masarap. Masarap siya. Alam mo kung ano lang ang gusto Pinoy mo, na Pinoy marami ka dyan sa talaga. Divisoria. O kaya dito sa Timog. Sa mga all you can eat. Pero sana only rin yung karne. Parinig. Yan ang pagpaparinig. Kay Diwata, natikman mo na yung pares. Ay, hindi pa. Yan ang liban. May only doon. Only rice. So congratulations to everyone. Congratulations. To all the restaurants. And it's 56 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.